Noong ika-24 ng Pebrero taong 2008, ang lokal na gobyerno ng Changhua sa bansang Taiwan ay busy sa paghuhukay sa isang dating tubuhan. Matapos ng nasa 2 oras, ang isang manggagawa ay nakahukay ng tila ba isang bagay na nasa ilalim ng puno ng papaya. Ang manggagawa ay lumapit para i-check kung ano ang bagay na yon, na napagtantong nakabalot sa isang itim na electrical tape at asul na adhesive tape. Sa ginawang pagsusuri, nakita ng manggagawa na mayroong tila matigas na bagay ang naroon sa may dulo at agad na napagtanto na ang bagay na yon ay tila isang bungo ng isang tao. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Wu Dongming. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Sa nakitang bungo ng tao, ang manggagawa ay agad na sinabihan ang supervisor nito. Ang supervisor naman ay agad na ipinatigil ang trabaho at ipinagbigay alam ang natuklasan sa mga otoridad. Agad namang dumating ang mga otoridad at dito na din nakumpirma na bungunga ng tao ang nakita. Sila ay agad na naghanap at naghukay sa buong area at matapos ng higit 6 na oras na paghahanap ay nakakita ng ilang pirasong mga buto, wires at tela. Kalaunan ay nabuo at nakumpleto na nila ang kalansay at ika-26 naman ng Pebrero nang iyon ay ipinadala para sa isang autopsy. Base sa ginawang investigasyon, ang biktima ay sa isang lalaki. Ito ay base sa suot ng biktima na kulay beige na pantalon na may tatak na red ant na ang target na market ay mga kalalakihan. Bukod sa pantalon bilang pang-ibabang damit, wala nang nakita pang kasuotan ang mga otoridad. Ang buong bungo ay mayroong nakapalupot na tape at sa kamay at kanang binti naman ng biktima ay mayroong nakatali na iron wire. Dahil sa halos kalansay na lang ang naabutan, medyo mahirap nang malaman ang naging cause of death ng biktima. Gayunpaman kung pagbabasehan ang pagkakatali sa kamay at ang tapes na nakapalupot sa ulo nito, malaki ang posibilidad na ang cause of death ay suffocation. Ang kalansay ay nahukay sa ilalim ng puno ng papaya kung saan ang ugat ng puno ay naroon pa at nakakapit sa may bandang ribs ng biktima. Kung pagbabasehan ang ugat ng papaya, ang biktima ay maaring napaslang ng nasa 3 hanggang 5 taon at gamit ang impormasyon na ito, sila ay nag-check ng mga missing records sa loob ng mga taon na yon ngunit walang nakita. Pebrero 28 naman, nang ang mga taga-forensics ay nakakita ng ilang clues na naging malaking tulong sa investigasyon. Sa bulsa ng pantalon ng biktima, 3 mga coins o barya ang nakita. Ang isa sa mga coins ay mayroon namang nakadikit na perang papel na base sa ginawang investigasyon, ang perang papel na yon ay inalis na sa sirkulasyon noong taong 2002. Ang mga coins na ito ay na-issue sa taong 1990 at 1992 at base sa mga taon na ito, ang mga otoridad ay nagkaroon ng konklusyon na ang biktima ay napaslang ng nasa 6 hanggang 18 taon. Sila ay muling nag-check ng mga missing cases sa loob ng mga taon na ito, ngunit wala pa din silang lead na nakita. Hanggang dumating ang buwan ng Abril kung saan lumabas na ang resulta ng ginawang DNA testing at ang resulta ng test na iyon ay talagang nagpagulat sa kanila. Base sa resulta ng DNA testing, ang biktima ay isang babae na nasa 45 ang edad. Maaring ang salarin ay pinalitan ang suot ng biktima para iligaw ang investigasyon. Base dito, ang mga otoridad ay muling naggalugad ng mga missing reports ngunit sila ay bigo pa din. At sa huli ay inisip na maaaring ang biktima ay isang foreigner na walang pamilya sa Taiwan kaya iyon ay hindi na-report na missing. Dumating ang Oktubre at ang investigasyon ay wala pa ding linaw at patutunguhan hanggang isang investigador ang nagsabi na ang biktima ay talagang lalaki.
Sa tulad ng una, ang naging basehan ay ang pananamit at hubog ng katawan at ang dahilan kung bakit taliwas ang naging resulta ng DNA ay dahil ang sample ay na-contaminate. Ang mga otoridad ay muling nag-imbestiga at nalaman na ang equipment pala na ginamit noon ay hindi nalinis matapos na gamitin iyon sa autopsy ng isang babae. Ang mga otoridad ay muling nag-check na mga missing cases ng nawawalang lalaki at hindi naman sila nabigo at nakakuha ng lead matapos ng 2 linggo. Nobyembre ng taon ding yon, halos 10 buwan matapos na nakita ang kalansay, ilang mga otoridad sa county ng Yunlin ang nakipag-ugnayan sa mga otoridad ng Changhua. At sinabi na mayroong mag-asawa ang pumunta sa kanilang istasyon at pinagbigay alam na ang anak na mga ito ay nadakip noon. Agosto ng taong 1997, nang ang 26 anyos na anak nila noon na nagngangalang Wu Dongming ay nadakip. Noong gabi ng ika-18 ng Agosto taong 1997, isang tawag ang nareceive ng mga pulis ng Dulyu. Ayon sa caller, mayroong away na nangyari sa labas ng isang apartment kung saan mayroong nasa 3 hanggang 4 na mga lalaki na inakala ng caller na mga siga ang nananakit sa isa pang lalaki. Ayon pa sa caller, inakala nito na iyon ay simpleng away lang at agad din namang matatapos. Ngunit iyon ay mas lalo pang lumala kung saan ang mga siga gamit ang iron rods ay inatake ang lalaki. Maya-maya lang ay makikitang itinatali ng mga ito ang lalaki gamit ang ilang wires at nagpalupot din ng tape sa ilong at bibig niyon. Matapos noon ay isinakay naman ng mga ito ang lalaki sa isang sasakyan at umalis sa lugar na yun. Sa natanggap na tawag, ang mga otoridad ay agad na pumunta sa lugar, ngunit ang tangi na lamang nilang naabutan ay isang pares ng magkahiwalay na tsinelas, isang plastic bag na mayroong comic books at ang mismong caller. Ayon sa caller, hindi dito nakilala o namukhaan ang mga lalaki at hindi din gaanong nakita o natandaan ang plaka ng sasakyan. Ang nakitang bag ng comics ay mayroon namang tatak galing sa isang bookstore at iyon ay pinuntahan para i-check ang record doon kung saan ang address ng buyer na natrack ay ang mismong apartment kung saan nangyari ang abduction. Bumilang pa ng 2 araw bago nila nakontak ang residente ng apartment na yon na hindi naman pala nakatira sa apartment na yon at ang talagang nakatira ay ang nakababatang kapatid noon na si Wu Dongming na hindi naman makontak simula noong August 18. Si Wu Dongming ay ang bunso sa kanilang pamilya. Dahil bunso, siya ang apple of the eye dahilan ng pagiging spoiled nito at pagkakaroon ng problematic na personality. Dahil dito, si Dongming ay ipinasok ng mga magulang sa militar kung saan ito ay nagsilbi sa Marine Corps ng Taiwan. Gayunpaman matapos ma-discharge, siya ay hindi nakitaan ng anumang improvement at sinasabing mas lalong lumala pa. Siya ay madalas na nasa labas para sumugal at uminom ng alak. Kalaunan, siya ay pumasok sa isang local gang na mas lalong nagpalala sa ugali nito. Sa kabila ng effort ng kanyang pamilya na ayusin at tulungan siya, siya ay nagkaroon pa ng reputasyon bilang isang siga. Siya ay mayroon ding nobya na nagngangalang Chen Meiru na bago nangyari ang abduction ay nakipaghiwalay sa kanya dahil sa madalas na pag-aaway. Ang huling pagkakataon na nakita ng buhay si Dongming ay noong August 18 nang ang kapatid nito ay pumunta sa apartment at nagdala sa kanya ng pagkain. Ang nasabing kapatid ay may plano na magstay sa apartment na yon ng 2 araw, ngunit si Dongming ay tumanggi dahil mayroon daw itong plano na makipagkita sa ilang mga kaibigan para sa isang dinner at pumunta sa kalapit bayan para bumili ng comics. Si Dongming ay nangako sa kapatid na babalik sa apartment ng alas 9 ng gabi at dinakip sa labas ng apartment nang nasa alas 9:05 ng gabi. Ang sasakyan ni Dongming ay nakita ng mga otoridad na nasa 30 metro ang layo mula sa apartment. Ang susi ng sasakyan ay nakasuksok pa, hindi nakalagay sa handbrake at nakabukas pa ang mga bintana.
Base sa mga impormasyon na ito, ang naging teorya ng mga pulis, si Dongming ay inabangan doon ng mga salarin at tinatake nang ito ay nagpark. Sa teorya naman ng pangingidnap, ang mga pulis maging ang pamilya nito sa mga sumunod na araw ay naghintay ng anumang tawag sa kung sino man ang maaring humingi ng ransom, ngunit wala silang tawag na natanggap. Kung ang ginawang pagdakip ay hindi para sa pera, ano kaya ang dahilan ng kanyang kinahantungan? Si Dongming ay isang sugarol at sinasabing mayroong pagkakautang ng nasa 500,000 Taiwanese dollars sa ilang mga kasinos. Ito ang unang anggulo na inimbestigahan ng mga otoridad at ilang mga kasino at loan sharks sa lugar ang kanilang kwenestyon. Ngunit lumabas na wala sa mga iyon ang mayroong kinalaman. Kung hindi sa pagkakautang, maaari kayang mayroong motibo na personal. Si Dongming ay mayroong dating karelasyon na nagngangalang si Mayru at sinasabing ang dalawa ay naghiwalay na bago nangyari ang krimen. Ayon sa mga kakilala, sina Dongming at Mayru ay mayroong masaya at ayos na relasyon naman ang una at ikinonsidera na magpakasal na sa isa't isa noong Abril taong 1997. Kalaunan ang relasyon ng dalawa ay unti-unting nagbago dahil ayaw na ayaw ni Dongming ang trabaho ni Mayru. Si Mayru ay nagtatrabaho sa isang salon at may itsura na kaakit-akit at madalas na ang mga customers ay kalalakihan. Kaya si Dongming ay madalas na pumunta ng salon para gumawa ng eksena at manggulo. Minsan ay sinabi ni Mayru kay Dongming na mayroong mga customers na nanghaharas dito at si Dongming sa sumbong na ito ay sapilitang pinahinto si Mayru sa trabaho. Si Mayru naman ay lumipat at nagtrabaho sa ibang salon kung saan si Dongming ay madalas pa din na manggulo at gumawa ng eksena sa pinagtatrabahuhan ni Mayru. August 16, 1997, isang sasakyan sa parking lot ang na-vandalize at binasa gamit ang baseball bat at sa nakitang kuha ng CCTV doon, ang salarin ay mayroong pangangatawan na may pagkakahawig kay Dongming. Minsan naman ay mayroong nagpaputok sa bahay ng mga magulang ni Mayru gamit ang machine gun at vinandalize din ang panghanap buhay na sasakyan na taxi ng mga ito. Maari kaya na dahil sa panggugulo na ito, si Mayru o di kaya ang may-ari ng salon ang kumuha ng tao para tapusin si Dongming. Sa kabila ng panggugulo na ito, ayon sa mga kakilala, si Mayru ay wala namang matinding galit para umabot sa pandarakip at eventually ay pagpaslang. Ayon pa nga sa iba, ang dalawa ay mayroon pa ding damdamin para sa isa't isa, ngunit nauuna lang ang pagmamatigas at paghihintay kung sino ang maunang humingi ng tawad. Minsan ay sinabi pa nga ni Mayru na kung si Dongming ay hihingi ng tawad, patatawarin niya ito sa lahat. Base sa mga impormasyon na ito, ikinonsidera ng mga otoridad na si Mayru ay walang personal na motibo para umupa ng mga kalalakihan para si Dongming ay paghigantihan. Kung hindi si Mayru, maaari kayang ang may-ari ng salon ang salarin? Ngunit base sa investigasyon, bagamat nanggugulo, si Dongming ay hindi naman gaanong istorbo sa negosyo para ikonsidera ng may-ari na umupa ng sinuman para tapusin si Dongming. Isa pa, ang mga otoridad ay wala din namang nakuhang anumang ebidensya na maaaring panghawakan para sa mga teorya na ito. Sa kawalan ng ebidensya at anumang lead sa pagkawala ni Dongming, ang biglaang pagkawala nito ay hindi na nabigyan pa ng atensyon at nanatiling isang napakalaking misteryo. Hanggang sa lumipas ang higit 10 taon at natagpuan ang kalansay sa may tubuhan. Si Wu Dongming na kaya ang kalansay na yun? Ang mga otoridad ay kumuha ng sample sa kalansay at ikinumpara iyon sa DNA samples naman ng pamilya ni Dongming. January 2009, nasa 1 taon nang nadiskubre ang kalansay nang lumabas ang resulta at tuluyang nagkumpirma na si Wu Dongming nga ang biktima. Sa nagdaang 11 taon, malaman na kaya ang misteryo sa likod ng tunay na nangyari kay Wu Dongming? Sa ginawang investigasyon noon,
Ilang mga kalalakihan ang inimbestigahan ng mga otoridad at bagamat ang ilan sa mga ito ay burado na sa listahan, mayroong isang lalaki ang hindi na-question sa kabila ng isang police report na kinasangkutan nito at iyon ay walang iba kundi ang may-ari ng sasakyan na binasag at na-vandalize sa parking lot noon na nagngangalang Chen Zushan. Sa nangyaring insidente sa sasakyan, si Zushan ay todo tanggi na mag-file ng police report kaya ang may-ari na lang ng salon ang nag-file niyon. Si Zushan naman ay nagpumilit sa may-ari ng salon na hingin ang detalye ng lalaki na sumira sa sasakyan nito at sinabi pa na ito na ang bahala sa lalaki. Si Chen Zushan noong panahon na yon ay 51 anyos na negosyante na mayroong marahas na criminal history. Sa pagitan ng taong 1978 at 1980, siya ay nagkaroon na ng ilang conviction sa mga kasong attempted murder, kidnapping, manslaughter at iba pa. At nagkaroon ng 17 taong pagkakakulong bago nakalaya sa pamamagitan ng parole taong 1994. Sa impormasyon na ito, bagamat nakasisindak ang kanyang criminal history, hindi naman sapat iyon para masabi na mayroon itong motibo na paslangin si Dongming. Ang tanging mayroon lamang ang mga otoridad ay hinala at circumstansya lamang, ngunit sa patuloy na investigasyon, mayroon pang ilang impormasyon na pumatong sa hinala na yon. Ang lugar kung saan nakatira si Zushan noon ay malapit din sa dating tubuhan kung saan nahukay ang kalansay. Higit sa lahat, at ang nagpalakas sa kanilang hinala ay ang impormasyon na si Zushan ay masugid sa panunuyo at panghaharas kay Meiru na dating kasintahan ni Dongming. Base sa mga impormasyon na ito, ang unang hinanap ng mga otoridad ay si Meiru. Si Meiru ay kinestyon at dumaan sa 3 beses na interogasyon kung saan sa 3 beses na yon, siya ay obvious na hindi mapakali. Ang sagot nito palagi ay halos iisa lang. At iyon ay ang hindi niya daw tanda dahil iyon ay matagal na panahon na. Dahil sa paikot-ikot na sagot na ito, ang mga otoridad ay ginawan si Meiru ng polygraph test. Ang reading ng test na iyon ay nagpakita kung gaano ito ka-stress kapag nababanggit ang taong 1997 at ang pangalan ni Zushan. Sa resulta na ito, kinumbinsi ng mga otoridad si Meiru na magsalita na sa pangako na bibigyan ito ng full immunity kapag ito ay nakipag-cooperate sa mga otoridad, kung saan si Meiru naman ay pumayag at ito ang nangyari base sa salaysay ni Meiru. Si Zushan ay kaibigan ng may-ari ng salon at sa madalas na pagpunta doon ay nakikita si Meiru. Kalaunan si Zushan ay nagkaroon ng gusto kay Meiru at madalas na i-book ang babae exclusively para ito lamang ang tanging customer na pagsisilbihan ni Meiru. Madalas din na ihatid ni Zushan si Meiru pauwi galing trabaho at minsan pa ay nag-alok na hiwalayan ng asawa para pakasalan si Meiru. Ayon kay Meiru, hindi nito gusto si Zushan ngunit dahil sa hidwaan nila ni Dongming, ginamit ni Meiru si Zushan bilang paraan para pagselosin si Dongming para sila ay magkabalikan. Sina Meiru at Dongming ay nagsasama na at nang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, si Meiru ay nagpapahatid kay Zushan para makita ni Dongming at pagselosin ito. Ito ang dahilan kung bakit nagawa ni Dongming na sirain ang sasakyan ni Zushan. Walang kaalam-alam na si Zushan pala ay isang leader ng gang at mayroong marahas na nakaraan. Nang chinek ang CCTV footage para kilalanin kung sino ang sumira sa sasakyan, si Meiru ay naroon kasama ng may-ari ng salon at ni Zushan. At oras na sinabi ni Meiru na maaring si Dongming ang salarin, si Zushan ay nagsabi naman na ito na kasama ng gang nito ang magpaparusa kay Dongming. August 18, sa plano na parusahan si Dongming, si Zushan kasama si Meiru ay pumunta sa isang tindahan. Ayon kay Meiru, sinubukan niya na kausapin si Zushan na huwag nang ituloy ang plano, ngunit si Zushan ay talagang determinado. Si Zushan ay bumili ng wig, isang bulaklaki na damit, at isang salamin sa mata na magsisilbing isang disguise para hindi makilala ni Dongming o maging ng anumang surveillance camera. Matapos noon,
Si Zushan ay nag-drive papuntang apartment ni Dongming at tinanong si Meru kung ano at saan nakapark ang sasakyan ni Dongming sa parking lot. Si Meru sa pag-aakalang ang target lamang ni Zushan ay ang i-vandalize ang sasakyan ni Dongming, ay sinabi naman ang plate number ng sasakyan ni Dongming. Matapos noon, si Meru ay inihatid na ni Zushan sa salon. Kinabukasan ng gabi, si Meru ay naka-receive ng tawag kay Zushan na nagsasabing si Dongming ay kanila nang naparusahan. Sa sinabi na ito, si Meru naman ay tinanong kung ano ang ibig sabihin ng mga salita na yon, na masaya naman at walang kaabog-abog na sinagot ni Zushan. Ayon kay Zushan, si Dongming ay kanilang itinali gamit ang wire, tinakpan ang mukha at bibig gamit ang tape at ibinaon sa kabundukan ng Changhua. Sa narinig na ito, si Meru ay talagang natakot at tinanong kung si Dongming ba ay inilibing ng buhay, na sinagot naman ni Zushan na oo. Sinabi din ito na tanging sila lamang at si God ang may alam ng bagay na yon at huwag-huwag na magsusumbong dahil kung hindi ay mananagot ang pamilya ni Meru. Si Zushan ay nagsabi din na pupunta ito ng China para maglaylo at nagbili na huwag ko kontakin ni Meru. Matapos ng 2 buwan, si Zushan ay bumalik na ng Taiwan at madalas na imbitahan si Meru sa KTV bars na hindi naman matanggihan ni Meru. Si Zushan ay madalas na malasing at sa kalasingan na ito ay palaging sinusubukan na puwersahin si Meru. Para tuluyan ng makaiwas at makatakas, si Meru ay lumipat at nagtrabaho sa ibang salon sa ibang probinsya at kalaunan ay nakatagpo na ng bagong nobyo. Sa loob ng 11 taon, wala itong nagawa kundi ang manahimik dahil sa takot sa ginawang banta noon ni Zushan. Sa ibinigay na salaysay ni Meru, ang mga otoridad ay agad na itrinak si Zushan. Soon enough, si Zushan ay sumailalim sa interogasyon ng mga otoridad na todo tanggi naman sa mga paratang. Itinanggi nito na wala ito ni anumang interes kay Meru. Itinanggi din ni Zushan na kilala nito si Dongming at kung pag-uusapan ang motibo, sinabi nito na hindi nito alam na si Dongming ang nag-vandalize ng sasakyan. Inakala pa nga daw ni Zushan na ang nag-vandalize ay isang minor de edad at iyon daw ang dahilan kung bakit ayaw nito na magpasa ng police report dahil ayaw nito na magkaproblema ang minor de edad na yon. Isa pa ayon kay Zushan, mayroon itong car insurance at wala ni 5 na binayaran sa repairs ng sasakyan. Kaya kung motibo ang pag-uusapan, hindi iyon dahil sa sasakyan. Hindi din daw iyon dahil kay Meru. Dahil ang totoo, si Meru pa daw ang palaging lumalapit sa kanya at siya daw ang tumatanggi sa advances ni Meru. Sinabi din ni Zushan na ito ay mayroong sakit sa puso at walang kakayahan na gawin ang sinasabing pagpaslang. Hindi nito kaya na manghidnap, maghukay at ilibing si Dongming dahil siguradong siya sa pagod ay aatakihin. Para patunayan ang mga paratang, ang mga otoridad ay isa-isang verify ang ginawang salaysay ni Meru. Ilang mga katrabaho ni Meru noon sa salon ang kanilang kwestiyon at batay sa mga yon, napatunayan na si Zushan nga ay talagang obsessed kay Meru. Ayon din sa mga ito, si Zushan ay kilala si Dongming at may alam na si Dongming ang nag-vandalize sa sasakyan. Matapos ang ginawang vandalism noong August 16, si Zushan ay nagdala ng 2 kalalakihan noong sumunod na 2 araw para hintayin si Dongming at sabihan ito kung sakali na si Dongming ay magpakita. Ang kasunod na verify ng mga otoridad ay ang tindahan naman na pinuntahan ni Zushan. Sila ay nagpakita ng picture ni Zushan at Meru sa may-ari na surprisingly ay agad namang naalala ng may-ari. Ayon sa may-ari, ang shop nito ay para sa mga babae at si Zushan ang kauna-unahan nitong lalaking customer at natandaan din ang pagbili nito ng wig. Ang ginawang pagpunta ni Zushan sa China ay nag-iwan din ng bakas nang ang airline record noon ay nakita ng mga otoridad at sa mga nakuhang impormasyon na ito, si Zushan ay kanila nang sinampahan ang kasong murder. January 2011, nang si Chen Zushan ay napatunayang nagkasala
at nabigyan ng life sentence. Sa kaso ni Meru, ang mga otoridad ay sinubukan pa din na sampahan ito ng kaso bilang accomplice, ngunit iyon ay na-dismiss. Ang tatlong mga kalalakihan naman na tumulong sa pagpaslang ay hindi na na-identify pa at nakasuhan. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!